Breaking news mga kababayan, sa Manila, baha na naman. Dito sa Pasay, sa harapan ng Senado. Kanina po, malakas ang ulan. Hanggang ngayon po, si Senador Marcoleta, nalunod yung kanyang sapatos hanggang sa tuhod. Yun yung bali-balita ngayon mga kababayan, nabwisit siya. At hinahanap yung mga congressman dito. Mga kababayan, galit na galit si Senador Marcoleta. Mukhang hindi nakapasok sa opisina dahil sa grabe ang flood dyan sa Senado. Ngayon po, pakita natin yung balita. Ano bang nangyari dito, mga kababayan? Grabe. Hindi pa natatapos ang investigasyon dito sa mga anomalyang ito, sa mga kurakot ng mga politiko. Dahil dito, nagkaroon ng mga problema sa mga baha sa Maynila hanggang sa buong Pilipinas. Ngayon na naman, eto na naman mga kababayan. Hindi tayo makamove on. Kaya kailangan dito, meron ng makulong talaga na buhaya na politiko, lalong-lalo na dito sa mga kontraktor na ito, na nakakabwisit, nakakainit ng ulo. Kaya Senador Marcoleta, hindi na sayang ang boto namin, kaya ikaw ang pag-asa namin. Ito na po ang balita sa baha sa Senado. Binaha na rin ang ilang pang lugar sa Pasay at Maynila. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, sa ngayon malakas at tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa Maynila pati na sa ibang bahagi ng Pasay. Bumahanga sa tapat ng tanggapan ng Senado sa Pasay City. Hanggang gutter ang level ng tubig sa mismong harap ng Senate. Pero sa kabilang bahagi ng Jokno Boulevard, hanggang hindi ang baha. Binaha tuloy ang ilang nagpoprotesta tungkol sa flood control project. Nagdaos sa prayer rally sa labas ng Senado ang ilang pari at miyembro ng simbahan para ipanawagan ang pananagutan sa maanumalyang flood control project. O tignan nyo mga kababayan, pati mga nagdaos ng protesta, mga nagrarally tungkol dito sa pagtuligsa ng mga korupsyon sa flood control. Dahil trilyon po ang nakurakot, pinaghatian ng mga congressman, mga kontraktor, sila din ang mga kontraktor ng mga project ng gobyerno. Ngayon mga kababayan, yung mga pari, mga nagprotesta sa harap ng Senado, binaha. Pero hindi nila ininda ito. Bagkus, pinilit nilang gawin ito para ipamuka sa gobyernong ito na nakakagigil, nakakainit ng ulo ang ginagawang harap-harapang panggagago sa mga Pilipino. Ang daming binaha, ang daming namatay, mga naanod na mga bahay, mga hayop na mga namatay dahil nalunod sa bahang ito. Ang mga project sana, kung inayos lamang ng mga kontraktor na ito, lalong-lalo na dito sa tanggapan ng DPWH, na nasasangkot din ang maraming mga kongresista na merong 67 na kontraktor dito. Halos po kongresista. At yung iba, naging dummy account na lang nila para iwas pusoy kung sakaling mabulilyaso. Ngayon po, eto na naman ang baha. Hindi pa natatapos ang mainitang gisaan sa Senado na pinapangunahan ni Senador Marcoleta na nasasangkot ang mga buhayang politikong ito. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Eto na naman ang baha. Kailangan talaga may magisa dito at may makulong. Hindi lang puro investigasyon dito. Eto na po. Galing pa raw sila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Quezon Province at Laguna. Hindi raw sila papitigil kahit bumahan at tuloy ang buhos ng ulan. Mamayang hapon nakatakda raw silang magbasa patungong EDSA at papunta sa EDSA Shrine. Dito naman sa kinatatayuan ko sa Manila ay malakas pa rin po yung buhos ng ulan at baha na po sa ilang bahagi. Sa Ross Boulevard, gutter deep ang level ng tubig at mabigat ang daloy ng trapiko. Tumirek ang ilang motorsiklo kaya walang nagawa ang ilang rider kung hindi itulak na lang. Wala ring nagawa yung ibang residente at commuter kung hindi lumusong sa baha. Dito sa kinatatayuan ko sa Calao, may tulang ilog na yung isang bahagi yung papunta doon sa Rojas Boulevard. Tapos naman doon sa bahagi ng Maria Orosa ay hanggang binti na yung level ng tubig. Kaya bukod sa mga tumitirik ng mga motorista, meron ding ilang sasakyan dito na nakapark na nalubog na.
Marami pong mga motorista na stranded dito sa bahagi ng Calao, pati Maria Orosa. Marami kaming nakakausap na order na tigil yung trabaho. May ilang papasok sana ng trabaho na hindi na rin nakatuloy. O yan mga kababayan, isipin nyo, natigil ang trabaho. Pati mga nag-oopisina, lalong-lalo na si Senador Marcoleta sa panggigisa sa mga kontraktor at mga kongresista. Eh yung si Diskaya, hindi nakasipot, pinatawag po ni Marcoleta, pero nag-alibay na parang may sakit ito. Na tila may mga commitment sa ibang bagay. Mas importante ang commitment mo kaysa sa Senado na pag-iimbestiga ng mga anomalyang ito. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Dito din sa alitan ni Senador tuloy, ni Congressman Chua at Manila Isko Moreno Dumagoso dahil sa mga anomalya sa mga pagpapatayo ng mga building ng mga barangay hall na ang mamahal na walang building permit, nagpapademolish na walang building or permit to demolish yung mga tao, inalisan ng mga bahay, tinanggalan ng mga kuryente na walang building permit. Sabi ni Yorme, bakit ganun? Kailangan pag mag-demolish ka, merong building permit or permit to demolish. Meron kang relocation, yun, human rights yun. Yun ang totoong pagkakasala sa paglabag sa karapatang pantao. I-demolish mo yung bahay na wala kang malilipatan. Nasaan yung consideration mo bilang tao? Ngayon mga kababayan, kinandado itong mga heavy equipment na hinihinalang pag-aari or minamanage ni Congressman Joel Chua na binanatan mismo ni Isko Moreno dahil po sa mga anomalya dito pati sa flood control sa pumping station na sinasabi ni Yorme. Nagtatanong, totoo ba na may kinita dito? Guilty ba o nagmamalinis, hugas kamay? Mga kababayan, ano masasabi nyo? Grabe, eto na naman. Eto na naman ang kalbaryo natin sa baha. Binabaha na naman tayo. Hindi pa natatapos. Hindi pa na gigisa. Wala pang nakukulong. Eto na naman. Problema na naman. Mga kababayan, economic sabotage. Yung ikakaso sa mga kontraktor na ito. Paano naman yung mga congressman na hugas kamay? Yung ilang mga senador, hugas kamay din. O sana, walang kaibig-kaibigan, walang best friend, walang mga porke ka black, hindi pwede. 'Di ba? Kailangan kung magkasala, itong si Joel Villanueva, inaakusahan na sabit sa anomalyang flood control sa mga ghost project, pati yung kapatid niya, mga kababayan, kasama sa hinihinalang allegedly na korupsyon. Dito kay Joel Villanueva kasama din. Si Bongo kasama din. Yun yung mga diversionary tactic nila. Si Chis Escudero kasama din dyan sa flood control na yan. So mga kababayan, kung totoo man o hindi, kailangan mag-isa, malaman, may managot. Hindi pwedeng porke kaibigan, kagrupo, exempted, hindi pwede. Hindi pwede kay Senador Marcoleta yan, mga kababayan. Kaya dito kailangan may makulong. Merong mapanagot. Dahil trilyones ang binulsa na pinaghati-hatian ng mga buhaya. Diba mga kababayan? O anong sabi ng mga komento dito? Check ka natin. Ito po. Ito na naman mga kababayan. Diyan na lang sana napunta lahat ng tubig at pumasok sa mga opisina nila. Grabe si puti-puti. Grabe naman, baha. Parang ilog na yung lugar na yan. Sana yung mga congressman ang malunod. Bahain sana pati kongreso. Kasi mga buhaya at mga bukatot. Grabe. Magaling ang flood control project nila. Napuno mga bulsa nila.
habang naghihirap ay lubog sa baha. Yung mga kontraktor, from rag to riches, may 40 na kotseng mamahalin. Grabe, isang kontraktor lang yon. PBBM, kapag binawi mo ang pera ng taong bayan at maipakulong mo ang mga DMPB, ikaw na ang the best na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nako po, kung hindi si Marcoleta ang head ng chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi maglalabasan ng ganito. Kasi nung nalaman ni BBM na si Marcoleta ang hawak at maging chairman ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa mga anomalyang ito, sa mga kurakot ng mga politiko, natakot si BBM. Parusa ng kalikasan ang ulan at baha sa mga nasa gobyerno na naghahaman ng pera ng bayan, kaya pati mga taong mabuti na dadamay sa kanilang kasalanan ng mga kurakot. Grabe, watching from UAE. Sabi ni Margie Villedo, mga kababayan, o tignan nyo po, ganyan lang lakas, nag-ulan, ganyan na ang baha. Grabe, mga kababayan, na konting ulan hanggang liig na. Kaya si Senador Marcoleta nabwisit. Hinahanap yung mga congressman, gusto nang manapak ni Senador Marcoleta. Mga bwisit kayo, ganon. Pati ako, nabasa yung medyas kong bagong-bago. Grabe, mga kababayan, mga gahaman sa perang mga ito. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Yan lamang po ang aking bahagi. I-comment nyo po. Sana may makulong. Wag lang pasikat. Puro investiga. Sayang ang pera. Nasaan yung mga ninakaw? Dapat may managot. BBM. Sana po. Alam mo na, walang pinsan-pinsan. Kasi yung pinsan mo, isa sa mga top 1 na kontraktor. Si Saldico at Martin Romualdez dito. Sila mga kontraktor dito. Kaya mga kababayan, salamat po ng marami. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share, isang subscribe. Mabuhay po.